In recent years, fascinating biblical discoveries have been uncovered at ancient Shiloh. This is where Joshua divided the land between the 12 tribes, where Hannah prayed for a son, and where the tabernacle stood for 40 years. Okay no mga apo, kumusta kayo? At muli, ako pa rin ang inyong lulukakoy. At sa video natin ngayon ay ibahagi ko sa inyo ang tungkol sa mahiwagang bagay na natuklasan ng mga arkeologo doon mismo sa Israel. Ito ang nagpamangha ng marami ngayon doon sa Israel dahil sa nahukay nilang bagay na sumusuporta at mas lalong nagpapatibay sa sinasabi ng Biblia. Ang isang bagay na tunay na nakakaantig ng damdamin, lalo na kung ito ay konektado mismo sa mga pahina ng Biblia. Ang sinaunang silo, ibig sabihin ng silo ay banal na lugar. Isang lugar na nasa puso ng makasaysayang Israel ay isa sa mga bihirang puok kung saan ang Biblia ay tila may nakatagong lihim mula sa mga pahina na nabubunyag ngayon. At nagiging totoo ito dahil sa mga makabagong natuklasan. Dito hinati-hati ni Josue ang lupa para sa 12 lipi ng Israel. At dito rin ibinuhos ni Hannah ang kanyang puso sa panalangin sa Diyos upang magkaroon ng anak. At dito rin na natili ang tabernakulo, ang tahanan ng presensya ng Diyos sa loob ng maraming siglo. Sa kasalukuyan, isa-isang nahukay ng mga arkeologo ang mga patong na ebidensyang nagpapatunay sa katotohanang sinasabi ng Biblia. At mula pa noong una, ang mga natuklasang ito ay hindi lamang kapanapanabik, kundi napakalalim ng kahulugan. Unang nabanggit ang silo sa Biblia sa Josue chapter 18 verse 1 na nagsasabi, matapos nilang sakupin ang lupaing iyon, ang buong Israel ay nagtipon sa silo at itinayo roon ang tuldang may tipan. Ito ang naging sentrong lupa ng pagsamba at sa loob ng humigit kumulang 369 na taon na natili ang tabernakulo sa mismong lugar na ito. At noong 2019, binisita ng CBN News reporter na si Chris Mitchell ang lugar kasama si Dr. Scott Stripling, direktor ng proyekto ng paghukay. Ang kanilang mga natuklasan sa mga pagbisitang iyon ay nagdulot ng paghanga sa parehong mga eskolar at mananampalataya. Nang unang magsimula si Stripling sa kanyang trabaho sa silo, ay pawang mga haka-haka lamang ang mayroon ang kanyang pangkat. Naniniwala sila na may nakatagong malaking istruktura sa ilalim ng lupa. Mga istrukturang maaaring direktang konektado sa mga kwentong nakatala sa kasulatan. Habang nagpapatuloy ang paghukay taon-taon, lalong luminaw at naging kapanapanabik ang kanilang mga teorya. Isa sa pinaka-nakakahangang tuklas ay ang isang istruktura na pinaniniwalaan ngayon ni Stripling na siyang mismong tarangkahan ng sinaunang silo. Hindi lamang ito isang kagiliw-giliw na tampok, malalim itong konektado sa malungkot na salaysay sa Biblia tungkol kay Eli, ang pinakapunong pari. Ayon sa unang Samuel, chapter 4, verse 18, nang marinig ni Eli ang tungkol sa kaban ng Diyos,
Siya'y nabuwal sa may pintuan, nabali ang kanyang liig sapagkat siya'y mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkatapos ng 40 taong pamamahala sa Israel. Ang siping ito ay matagal nang tinuturing na tala ng kasaysayan. Ngunit ngayon, naniniwala ang mga arkeologo na maaaring natuklasan nila mismo ang lugar kung saan ito nangyari noon. Ipinaliwanag ni Stripling na ang istrukturang kanilang nahukay ay akma sa anyo ng isang sinaunang tarangkahang banal. Matapos maghukay ng halos 6 na metro ang lalim, nakita na nila ang mga patong ng pagkakagawa ng tarangkahan. Isang bagay na kahangahangang sumusuporta sa teksto ng Biblia. Marahil ang isa sa pinakanakakaantig na espiritu na kanilang gumagamay sa paghuhukay ay ang pagtuklas ng isang malaking parihabang istruktura na maaaring tumutugma sa sukat at pagkakahanay ng tabernakulo. Bagaman maingat si Stripling sa hindi maghayag ng ganap na katiyakan, napakalinaw ng mga detalye. Ang gusali ay nakaharap mula sa silangan hanggang kanluran, gaya ng paglalarawan sa tabernakulo sa aklat ng Eksodo. Lumalabas din na ito'y sumusunod sa sukat na 2 ang haba kumpara sa lapad na nabanggit sa Biblia, kung saan may mas malaking panlabas na silid ang dakong banal at mas maliit na panloob na silid ang kabanal-banalang dako. Sinasabi sa Exodo chapter 26 verse 33 to 34, isabit mo ang tabing na ito sa tapat ng kawit sa bubong ng tabernakulo at ilagay sa likod ng tabing ang kaban ng tipan. Ang tabing na ito ang siyang maghihiwalay sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan. Ang luklukan ng awa ay ilagay mo sa ibabaw ng kaban ng tipan na nasa dakong kabanal-banalan. Habang nakatayo sa maaaring mismong pader na minsang bumabalot sa kabanal-banalang dako, inanyayahan ni Stripling si Chris Mitchell na pumasok sa lugar kung saan maaaring minsang nakapagpahinga ang kaban ng tipan. At pagpasok ng reporter na si Mitchell, sinabi niya, "Nanginginig ako habang namamangha at nakatingin sa paligid." Para sa akin, sabi naman ni Stripling, ito ay parehong profesional at personal. At bilang scholar, ako'y namamangha. Ngunit bilang isang Kristiyano, pakiramdam ko'y nakatayo ako sa banal na lupain. Para kay Stripling at sa kanyang pangkat, hindi lamang ito tungkol sa mga sinaunang guho o mga alikabok na artepakto. Ito'y tungkol sa pagpapatibay ng katotohanan ng kasulatan sa pamamagitan ng pisikal na ebidensya. Bawat pader, bawat basag na palayok at bawat patong ng lupa ay nakasalaysay sa iisang kwento. At madalas ang kwentong iyon ay eksaktong tumutugma sa mga sinasabi ng Biblia. Gaya ng pahayag ni Stripling, sinabi ni Stripling, may ginawa ang Diyos sa kasaysayan. Itinala niya ito para sa atin sa Biblia at natatagpuan namin ang ebidensya nito ngayon mismo. Isa sa pinaka-nakakagulat na tuklas sa silo ay hindi lamang ang mga gusali, kundi ang mga bagay din na nasa lupa sa paligid nito.
Ilang hakbang lamang mula sa pinaghihinalaang lugar ng tabernakulo ay isang napakalaking tapunan naman ng mga buto. Patong-patong na mga labi ng hayop na tinatayang libu-libong taon na ang nakakalipas. Bakit ba ito mahalaga? Dahil malinaw na inilalarawan sa Biblia kung paanong isinasagawa ng mga pari noon sa tabernakulo ang paghahandog ng mga hayop bilang pagtubos sa kasalanan. Noong mga panahong iyon, ang mga handog na ito ay hindi basta-basta lamang ginagawa. May partikular na ayos na sinusunod, kabilang ang kung aling bahagi ng hayop ang susunugin, ang kakainin at ang ibibigay sa mga pari. Sinasabi sa Levitico chapter 7 verse 32 to 33 ang ganito: ang kanang hita naman ay ibibigay sa paring nagbuhos ng dugo sa altar at nagsunog ng tabang handog pangkapayapaan. Habang tinitingnan ng mga arkeologo ang mga buto, natuklasan ng pangkat ni Stripling ang isang kakaibang bagay. Napakaraming buto mula sa kanang bahagi ng mga hayop, kabilang ang panga, mga biyas at iba pang bahagi. Kung ito'y isang karaniwang tapunan lamang, dapat sana ay pantay ang bilang ng mga buto at pare-pareho mula sa kaliwa at kanan. Ngunit hindi iyon ang kanilang nakita. Kaya naisip nila, totoo nga ang mga bagay at pangyayari noon. Ang mga pari ang may gawa nito at sila'y naninirahan dito. Paliwanag ni Stripling. At sinasabi pa ng Levitico na ang kanang bahagi ng hayop ay para sa mga pari. At nakita nila na hindi nga pantay ang pagkakatapon nito. Hindi lamang kami naghuhukay ng mga buto, naghuhukay kami ng kasulatan, sabi ni Stripling. Sa pagtatapos ng bawat araw ng paghuhukay, isang hudyat ng shofar ang tumutunog bilang tanda ng pagtatapos. Isa itong simbolikong tunog na umalingaw-ngaw mula sa sinaunang himig ng pananampalataya at kasaysayan ng Israel. Ngunit malayo pa ang katapusan. Taon-taon nakatakda pang bumalik si Stripling at ang kanyang pangkat upang maghukay ng mas malalim pa sa nakaraan.